Kamusta mga kaibigan? Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay. Sa programang ito'y ating sasagutin ang inyong makatanungan kagaya na lamang ng sino ang Antikristo? Ano ang 666? Lahat ng yan dito lang sa Mysteries of Prophecy. Ako si Kevin Pingol. Ako naman po si Jessa Lupingol. At kami ang inyong mga tagapagsalita sa programang ito. Umpisan po natin. I-review muna natin ang ating tinalakay sa ating nakaraang episode. Ating pinag-aralan, Revelation's Gateway to a New Life. Question number 1, Sister Jessa Lu. Ang bautismo ay pagpapakita sa publiko na tinanggap ng isang tao ang kamatayan, libing at muling pagkabuhay ni Jesus para sa atin. Question number 2, tama o mali? Sa paghanda sa bautismo, number 1, pag-aralan at sundin ang mga katotohanan ng itinuturo ng Biblia, tanggapin si Jesus bilang personal na tagapagligtas at magsisi sa ating mga kasalanan. Number 3, oo o hindi? Maliligtas ba ang tao na sa sariling kalooban ay hindi tinatanggap ang bautismo? Question number 4. Oo, hindi. Naayon ba sa Biblia ang pagpapabautismong muli? Question number 5. Number 5, I should say. Anong paraan ng bautismo ang naaayon sa Biblia? Ayan, tingnan natin kung ma-perfect ninyo ang ating quiz. Sige. Ayan pala mga pagpipilian, Sir Jessa Lu. Hindi mo nabanggit. Ano ang paraan ng bautismo na ayon sa Biblia? Pagwisik, Yes. paglubog, o pagbuhos sa banal na langis? Sige, question number 1. Tama o mali, ang bautismo ay pagpapakita sa publiko na tinanggap ng isang tao ang kamatayan, libing at muling pagkabuhay ni Jesus para sa atin. Ang sagot ay? Tama. Number 2, sa paghahanda sa bautismo, pag-aralan at sundin ang katotohanang itinuturo ng Biblia. Pangalawa, tanggapin si Jesus bilang personal na tagapagligtas. Number 3, magsisi sa ating mga kasalanan. Ang sagot ay? Tama. Number 3, o hindi. Maliligtas ba ang tao na sa sariling kalooban ay hindi tinatanggap ang bautismo? Ang sagot ay? Hindi. Kung tayo ay nananampalataya at magpabautismo, tayo ay maliligtas. Number 4, naaayon ba sa Biblia ang pagpapabautismong muli? Ang sagot ay? Oo. Number 5, tanong. Anong paraan ng bautismo ang naayon sa Biblia? Letter A, pagwisik. Letter B, paglubog sa tubig. O baka naman pagbuhos ng banal na langis. Anong tamang sagot? Letter? Yan, B, paglubog sa tubig ang tamang sagot. Perfect po ninyo mga kaibigan. Kung hindi nyo po nakita ang ating nakalipas na episode, bisitahin nyo lang po ang website www.amazingfactsphilippines.org at nandyan po lahat ng ating mga episodes sa programang ito. Sa website din ay ma-download ninyo ang ating libre mga handout. Ang ating handout sa episode na ito, Who is the Antichrist? Kunin nyo lang po yan sa ating handout. Ating tatalakayin sa darating na mga episode, susunod na episode, The Seal of God and the Mark of the Beast. At sa ating pang-20 episode, Sister Jessa Lu, Ang kasunod po niyan ay Revelations, Woman on the Moon. at sa pang-ating pang-12 episode, or should I say, pang-21 episode, ang ating tatalakayin, The Secret to Security and Financial Prosperity. Ang ating pag-aaralan sa episode na ito, Revelation exposes the Antichrist and 666. Tutuklasin natin kung sino ba ang Antikristo. Magsisimula po ako sa isang babala. Kaibigan, ang ating pag-uusapan ngayon, marahil ang iba sa atin ay magugulat. Marahil ang iba po sa inyo na nanonood ay makumpirma lang or makukumpirma na lang kung ano yung inyong iniisip patungkol sa Antikristo at maisip niyo, tama nga yung aking iniisip. Kaibigan, hopefully sa ating pag-aaral ay atin po itong tanggapin ng buong puso at ng mahinahon. Dahil ang atin pong tatalakayin, makasigurado po tayo na ito po ay galing lamang sa salita ng Diyos at hindi po namin ito gawa-gawa. Sabi po ng Juan Kapitulo 8, versikulo 32, at inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Gusto niyo po bang makalaya? Yes, tanggapin po natin ang katotohanan at sundin natin ang katotohanan ibinigay sa atin ng salita ng Diyos. Kaibigan, atin pong pinag-aralan nung unang bahagi o unang parte ng ating pag-aaral patungkol sa Antikristo, tinalakay natin ang patungkol sa Antikristong hayop. At atin ngang nalaman na ang Antikristong
hayop na yan, o ang hayop sa Apokalipsis 13 ay sumisimbolo sa Antikristo. Kaya mag-review muna tayo patungkol sa ating tinalakay, patungkol sa hayop na yan. Revelation chapter 13, verses 1 to 3. Ito pong sabi ng salita ng Diyos. At siya tumayo sa buhanginan ng dagat at nakita ko ang isang hayop na umaahon sa dagat na may 10 sungay at 7 ulo at sa kanilang mga sungay ay may 10 diadema at sa kanyang mga ulo ay may mga pangalan ng kapusungan. At ang hayop na aking nakita ay katulad ng isang leopardo at ang kanyang paa ay gaya ng sa oso at ang kanyang bibig ay gaya ng bibig ng leon. At ibinigay sa kanya ng dragon at ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang luklukan at dakilang kapamahalaan. Ating natuklasan, sabi ng salita ng Diyos, at nakita ko ang isa sa kanyang mga ulo na waring sinugatan ng ikamamatay at ang kanyang sugat na ikamamatay ay gumaling at ang buong lupay nang gilala sa hayop. Sino ang hayop na yan? Yan po ang tanong. Alam natin so far na yan ay sumisimbolo sa Antikristo. Dahil ayon po sa ating pag-aral, kapag binanggit ang hayop sa hula ng Biblia, ang ating pong tinatalakay ay isang kaharian. Ayon sa Daniel 7, versikulo 23, ang ikaapat na hayop ay ikaapat na kaharian. Kaya ito po yung ating mga palatandaan sa mga pasimbolo sa Biblia. Kapag binanggit ang tubig sa propesiya, ibig sabihin yan maraming mga tao. Kapag binanggit ang hangin, yan ay mga digmaan o kaguluhan. Ngunit kapag binanggit ang hayop, ang tinatalakay po dyan ay kaharian. Kaya alam natin na ang hayop sa Apokalipsis 13 ay sumisimbolo sa isang kaharian. Kaya nga ang Antikristong hayop ay hindi po isang tao, ito po ay isang kaharian. Ibig sabihin, ito ay isang sistema ng pamamahala. Kagaya na lamang ng hayop na ating nakita sa aklat ng Daniel. Merong binanggit doon na leon. Alam natin na ang leon ay sumisimbolo sa kaharian ng Babylonia. At ang oso ay sumisimbolo sa kaharian ng Medo-Persia. At ang leopardo na may 4 na ulo at 4 na pakpak ay sumisimbolo sa napakabilis at napakamakapangyarihan ng Greece. At yung dragon na may sungay na bakal ay sumisimbolo sa Roma. At alam din po natin na yung kanyang sungay, na 10 sungay, ay sumisimbolo sa 10 kaharian na umusbong pagkatapos mahati-hati ng kaharian ng imperyo ng Roma. At yan nga po ang mga kaharian ng Anglo-Saxons, Franks, Alemanni, Lombards, Ostrogoths, Heruli, Burgundians, Suevi, Visigoths, at saka Vandals. Sa panahon po natin ngayon, iba na ang kanilang pangalan. Pero nandyan pa rin, yung 7 at least. Ang Alemanni, Germans, ang Burgundian, Swiss, ang Franks, French, ang Lombards, Italians, ang Saxons ay English, ang Suevi ay Portuguese, at ang Visigoths ay mga Spanish. Yung 3 kaharian ng Heruli, Vandals at Ostrogoths ay wala na sa panahon natin ngayon. Ang tanong, bakit wala na sila? Anong nangyari sa kanila? May kinalaman ang munting sungay sa Daniel 7, versikulo 8 kung bakit wala na ang 3 kaharian na yan. Ating napag-aralan na binunot ng munting sungay ang 3 kaharian na yan. Mababasa nga natin yan sa Daniel 7 verse 8. Sabi ng salita ng Diyos, aking pinagdili-dili ang mga sungay at narito sumibol sa gitna ng mga yaon ng ibang sungay, isang munti. Nasa harap niya ay 3 sa mga unang sungay ay nabunot sa mga ugat at narito sa sungay na ito ay may mga mata na parang mga mata ng tao at isang bibig na nagsasalita ng mga dakilang bagay. Aba? Matindi ang munting sungay na yan. Yan nga po yung tinatawag na small but terrible. Isa siyang munting sungay, ngunit binunot niya ang 3 kaharian. Kaya nga alam natin na yung munting sungay na yan ay sumisimbolo din sa Antikristo. Actually, ang nangyari, nung ating unang pagtalakay patungkol sa Antikristo, kinumpara natin itong mga identifying marks nitong munting sungay at itong Antikristong hayop. At ating nakita na pareho pala ang tinutukoy nila. Silang dalawa ay isa lang tinutukoy at ito ay walang iba kundi ang Antikristo na isang kaharian. Ngayon, titingnan natin muli ang Daniel 7 verse 19 and 20. Ito po, gusto ni Daniel makilala kung sino itong munting sungay na yan. Gusto niyo rin po bang malaman kung sino ang munting sungay? Basahin natin. Daniel 7 verse 19 and 20. Nang magkagayoy ni nasa kung maalaman ang katotohanan. Yun din po bang nais ninyo? Nais nyo po bang malaman ang katotohanan? Yes.
Tungkol sa ikaapat na hayop, nakaiba sa lahat na yaon na totoong kakilakilabot na ang mga ngipin ay bakal at ang mga kuko ay tanso, nananakmal lumuluray at niyurakan ng kanyang mga paa ang nalabi. At tungkol sa 10 sungay na nangasa kanyang ulo at sa isa na sumibol. Gusto makilala ni Daniel kung sino itong isa na sumibol. At sa harap niya ay nabuwal ang 3 sa makatuwid bagay yaong sungay na may mga mata at bibig na nagsasalita na dakila mga bagay na ang anyo ay lalong dakila kaysa sa kanilang mga kasama. Gustong kilalanin ni Daniel kung sino itong munting sungay na sumibol. Gusto niyo rin po bang malaman kung sino yung munting sungay na yan? Kaibigan, bago po ako magpatuloy, nais ko pong ipaalala sa inyo na simula pa ng pinakaunang episode ng programang ito, wala na po tayong iba pang pinapag-aralan kundi ang kasulatan lamang ng Diyos at pawang katotohanan lamang ang aming pinapakita sa inyo. At alam niyo po, kahit sa episode na ito, ay ganun pa rin po ang ating gagawin hanggang sa iba pang mga hinaharap na episode ng programang ito. Kaibigan, alam niyo po, matagal na tayong magkakasama. Sa katunayan, ito ay pang-12 episode na ng programang ito. At pakiramdam namin ni Sister Jessalo, yes, 18 episode na po ito, pakiramdam namin ay kaibigan na namin kayo. Kaibigan, naging kaibigan niyo na rin ba kami? Hopefully, ganun po inyong turing sa amin. Pero alam niyo po, ang ating pag-aaralan ngayon isang napakahalagang katotohanan. Siguro sabi ko nga, ang iba sa atin ay magugulat. Pero nawa po kaibigan, ito po ay tanggapin natin ng buong puso. And we hope na kahit pagkatapos ng pag-aaral na ito, ay turing nyo pa rin kami na inyong mga kaibigan dahil ang nais lang naman po namin ay paalam sa inyo ang katotohanan. Kasi po kapag hindi namin ito sasabihin sa inyo, ay ang responsibilidad po ay nasa aming mga balikat. At dapat po namin itong gampanan bilang Kristiyano na nag-aaral ng masugid sa salita ng Diyos. Kaibigan, meron pong nagsasabi na kung ano daw yung ating hindi natin alam, hindi daw ito makakasakit sa atin. Naniniwala ba kayo dyan? Well, halimbawa ako ay pumunta sa isang sa clinic at nagpa-check up lang. Let's say, check up requirement ng company, kaya pumunta ako doon sa clinic ng isang doktor. At nung ako ay nagpa-blood test na ako, ginawa niya lahat ng test na kailangan gawin, at nang lumabas na yung resulta, sabi ng doktor sa akin, alam mo, Brother Kevin, base dito sa mga resulta ng iyong mga lab test, ikaw, ang iyong daluyan ng iyong dugo ay punong-puno na ng taba, at ang iyong puso ay nahihirapan na. At sa ilang sandali na lang kung hindi ka magbabago, baka ikaw ay atakihin at ikaw ay mamatay. Kaibigan, I can just imagine, bago ako pumasok doon sa clinic, napakasarap na aking pakiramdam, wala akong problema. Pero yung sinabi ng doktor sa akin, yun po ba ay good news or bad news? Bad news. Yung bad news. So ano bang gagawin ko? Magagalit ba ako sa doktor? Sabihin ko sa kanya, Dok, pambira ka. Bakit mo ganyan ang sinasabi mo sa akin? Nung pumunta ako dito, masarap ang aking pakiramdam, pero sabi mo sa akin, ganito ang aking sitwasyon, pambihira ka, galit-galit na tayo. Ganun po bang dapat kong gawin? Hindi. Sa katunayan nga, dapat pa akong magpasalamat sa doktor. Dahil pinaalam niya sa akin ang katotohanan, dahil kung maliban sa kanya, hindi ko malalaman ang katotohanan. Kaibigan, parang ganyan din ang ating sitwasyon ngayon. Kayo yung pasyente, at kami yung doktor. Ang nais lang po namin ay ipaalam sa iyo ang katotohanan. Para pagkatapos nating malaman ang katotohanan, makagawa tayo ng dapat ang tamang desisyon. At gawin natin kung anumang naaayon sa salita ng Diyos. Kaibigan, ang tanong po namin sa inyo, gusto niyo ba talagang malaman ang katotohanan? Kahit masakit pa ito? Well, kung gusto niyo malaman ang katotohanan, pwede mo ba ipakita yun sa pagtaas niyo kanang kamay? Well, anyway, nagtaas man kayo ng kamay o hindi, responsibilidad pa rin namin na ipaalam sa inyong katotohanan. Kaya magpapatuloy pa rin po tayo sa ating episode, kaibigan. Merong kasabihan, ang katotohanan ay masakit. Pero tandaan, ang katotohanan ay hindi binigay ng Diyos para tayo saktan. Binibigyan tayo ng Diyos ng katotohanan para tayo ay makalaya sa pandaraya ng kaaway. Handa na ba tayo magpatuloy? Tatalakayin natin ang katotohanan sa ating pag-aaral. Atin pong nakita na ang munting sungay ay sumibol doon sa kalagitnaan ng
Europa. Sa Europa po ay meron po tayong maraming kaharian. At nandun na nga yung 10 kaharian. Pagkatapos na mahati yung Roma, nandun yung 10 mga kaharian. At binunot ng munting sungay ang 3. Ang Vandals, Heruli at saka Ostrogoths. Ang tanong, Sister Jasalo, sino ba itong munting sungay na sumibol doon sa kalagitnaan ng 10 kaharian? Sino ba itong munting sungay na sumibol doon sa kalagitnaan ng Europa? Alam natin na itong munting sungay na ito ay sumisimbolo sa Antikristo. Kaya kung makikilala natin kung sino itong munting sungay na ito, malalaman na rin natin kung sino ang Antikristo. Merong mga palatandaan tayong pinag-aaralan, Brother Kevin. Hindi actually pinangalanan ng Diyos ang Antikristo, kung sino ang Antikristo, pero merong palatandaan sa kanyang salita, sa Biblia. Now, ang atin pong titingnan, pag-aaralan ngayon ay isang sistema ng kaharian. Ngayon, tingnan natin ulit yung ating mga palatandaan. Unang-una, kasama sa 10. Pangalawa, makikita natin yan sa Daniel chapter 7 verse 8. Ito ay uusbong pagkatapos ng 476 AD. Ayon yan sa verse 24 ng Daniel 7. At ito ay isang munting sungay. Isang kaharian. Munting kaharian. Yes. Yan ay sa Daniel chapter 7 verse 8. Binuwal niya ang 3. Daniel 7 verse 8 ulit. Yan ay ang Heruli, ang Vandals at ang Ostrogoths. At panglima, pinamumunuan siya ng tao. Daniel 7 verse 8. Number 6, kakaiba siya sa lahat. Verse 24 yan. Siya ay nagsasabi ng makapusungan. Daniel chapter 7 verse 25. At John chapter 10 verse 33. Ngayon, ano nga ba ang kapusungan, Brother Kevin? Ang kapusungan ay kapag ginawa ng isang tao ang kanyang sarili na Diyos. Ngunit meron pa tayong titingnan na isa pang teksto. Sabi sa Luke chapter 5 verse 20 and 21. Sabi dito, at pagkakita sa kanilang pananampalataya ay kanyang sinabi, lalaki, ipinatatawad sa iyo ang iyong mga kasalanan. 21, at ang mga eskriba at mga pariseyo ay nagpasimulang mga katuwiran na nagsasabi, sino ito na nagsasalita ng mga kapusungan? Sino ang makapagpapatawad ng kasalanan kundi ang Diyos lamang? Anong ginawa ni Jesus doon? Siya ay nagpatawad ng kasalanan. Pero ano ang akusasyon ng mga eskriba? Siya ay nagsalita ng kapusungan. Kasi nga, totoo nga naman, ang Diyos lang ang may karapatang magpatawad ng kasalanan. Pero tanong, nagsalita ba ng kapusungan si Jesus? Hindi, dahil siya ay Diyos. Karapatan po ni Jesus na may kapangyarihan siya na magpatawad ng kasalanan dahil siya ay tunay na Diyos. Kaya ano bang ibig sabihin ng kapusungan? Kapag inako na isang tao ang kapangyarihang magpatawad ng kasalanan. Yan ay kapusungan. Clue number 8, mapang-api. Daniel chapter 7 verse 21 and 25. Number 9, iisiping baguhin ang kautasan ng Diyos. Daniel chapter 7 verse 25. At namahala sa loob ng 1,260 years na ayon sa Daniel chapter 7 verse 25 and Revelation chapter 12 verse 14 and verse 6. At actually, mababasa natin sa verse 25 kung saan sinasabi diyan, sa English, time, times, and the dividing of time, or panahon, mga panahon, at kalahati ng panahon. Yan ay 3.5 years sa kabuuan, Brother Kevin. At yan, actually, ay equivalent into 1,260 days. Ang pag-calculate po niyan, 3.5 times 12 months per year, times 30 days per month, yan po, makakarating tayo sa 1,260 days. Pero alam natin na ating tinatalakay hula, ano bang bilang, ano bang katumbas ng isang araw sa hula? Sir Jasalo? Ang isang araw sa hula ay katumbas ng isang literal na taon. Ayon po yan sa Ezekiel chapter 4 verse 6 and Numbers chapter 14 verse 34. So, ang 3 at kalahating taon sa hula ay 1,260 na araw or literal na taon. So, siya po ay namamahala sa loob ng 1,260 years. Now, magdagdag tayo ng 11 clue. Pero bago natin idagdag ang ating 11th clue, ito po ang punto na gusto naming linawin sa inyo. Unang-una, babasahin ko 1 Timothy chapter 2 verse 4 and 5. Sabi diyan, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas. Gusto ng Panginoong Jesus na tayo ay mga ligtas. At
mga kaalam ng katotohanan. Gusto niya na malaman natin ang katotohanan. Yes. Anong Anong katotohanan? katotohanan ang gusto niyang malaman natin? Sabi niya, verse 5, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, ang taong si Kristo Jesus. Ang gusto ng Diyos, malaman natin ang katotohanan na meron lamang iisang tagapamagitan sa tao at sa Diyos. Sino yon? Walang iba kundi si Jesus. Ibig sabihin, hindi na natin kailangang mangumpisal pa sa tao. Pwede na tayong kumausap na diretso kay Jesus Kristo dahil siya ang tagapamagitan sa tao at sa Diyos. Kaya naman, ito pang isang punto na nais naming ma-emphasize bago tayo magpatuloy, bago natin pag-usapan yung clue number 11. Kasi nga sabi namin sa inyo, magbibigyan lang kami ng isa pang clue. Actually, meron pa tayong dalawa, pero kahit itong clue number 11 lang, kayo na mismo makapagsasabi kung sino na ang Antikristo dahil napakalinaw po na sinasabi ng salita ng Diyos. Ngayon, ito pang isa pang punto. Ang katotohanan ay hindi po laban sa mga tapat na tao. Tandaan niyo po na ang ating pag-uusapan dito sa episode na ito ay patungkol sa isang kaharian. Kasi atin na pong natuklasan na ang Antikristong hayop sa Apokalipsis at ang munting sungay sa Daniel 7, yan ay sumisimbolo sa Antikristo. At ang hayop at ang sungay ay parehong sumisimbolo sa kaharian. Kaya ang ating pag-uusapan ay ang isang kaharian. Ibig sabihin, hindi po natin tinutukoy yung mga tao na napasa ilalim ng kaharian. Hindi po tao ang ating pag-usapan, kundi yung sistema ng gobyerno. Bigyan ko po kayo ng ilustrasyon. Halimbawa, anong World War II, pag-usapan natin dito sa Pilipinas, hindi ba tayo isinakop ng mga Hapon? Japan. Ibig bang sabihin, dahil mapang-api ang bansang Japan, ay masasama na lahat ng mga Hapon? Hindi. Hindi. Magkaiba po ang kaharian at ang mga mamamayan na nasa ilalim ng kaharian. Ang ating pong pag-uusapan dito, muli, hindi po mga tao. Ang ating pag-uusapan ay ang kaharian. Because we do understand, alam po namin na maraming mga sincero na tao na hindi nila ito alam, ang katotohanan ito, at napasa ilalim sila sa kaharian ito. Ay, ayan. Ngayon, alam na natin ang katotohanan yan. Number 1, si Jesus lamang ang nag-isang tagapamagitan. At number 2, ang ating pag-usapan ng isang kaharian, handa na tayo magpatuloy. Ano ba ang ating clue number 11? Ang clue number 11 ay kukuhanin po natin galing sa Antikristong hayop sa Revelations chapter 13. Kasi nga, di ba, iisa lang naman yan. Ang munting sungay at yung hayop sa Revelations 13, iisa lang. Kaya tuklasin po natin ito. Kukuha po tayo ng pang-11 na palatandaan sa Revelations 13 verse 2. Ibinigay sa kanya ng dragon ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang luklukan at dakilang kapamahalaan. Sino nga po yung dragon? Kung ating babalikan yung Daniel 7, hindi ba ang dragon ay sumisimbolo sa anong kaharian? Kaharian ng Roma. Very good, the kingdom of Rome. Ibig sabihin, itong Antikristong hayop sa Revelation 13 ay tumanggap ng kanyang luklukan galing sa Roma. Kaya, ilalagay natin dyan para mas malinaw. Revelation chapter 13 verse 2, basahin ko uli. At ibinigay sa kanya, sa Antikristong hayop, ng dragon, sino yung nagbigay? Yung Roma, ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang luklukan at dakilang kapamahalaan. Ibig sabihin, itong Antikristong hayop, tinanggap niya ang kanyang luklukan galing sa Roma. Sino nga yung Roma? Sino nga yung dragon? Should I say? Ang Roma. Kaya alam natin na tumanggap siya ng kanyang luklukan galing sa Roma. Ano bang ibig sabihin ng luklukan? Ang Pilipinas, ano bang luklukan ng bansang Pilipinas? Ang Metro Manila. Nandito po yung sentro ng ating gobyerno. Paano naman sa United States? Ang kanilang luklukan ng gobyerno ay ang Washington, D.C. Paano naman sa Japan? Sa White House. Oh yes, sa White House. Paano naman sa Japan? Ang luklukan ay walang iba kundi ang Tokyo, Japan. Ang luklukan po ng Roma ay binigay doon sa Antikristong hayop. Yun po ay walang iba kundi ang syudad ng Roma. Kaibigan, ang syudad ng Roma, siya nga ang ibinigay dito sa munting sungay na ito. Kaya ang ating clue number 11, kukuhanin po natin dyan. Ano nga ba ang ating clue number 11? Siya ay tinanggap o siya ay isang kaharian na nakabase sa Roma. Bago tayo magpatuloy, magkaroon muna tayo ng isang patalastas at babalik tayo pagkatapos ng ilang sandali.
It's mine, isn't it? But Daddy got it for me. I often tell my children, Nagbabalik tayo sa Mysteries of Prophecy. Ang ating tinatalakay, The Antichrist and 666. Ating natuklasan na itong munting sungay at ang Antikristong hayop sa Apokalipsis 13, silang dalawa, pareho ang kanilang tinutukoy. Yun ay walang iba kundi ang Antikristo. Una, meron lang tayong 10 identifying marks galing sa munting sungay. Ngunit kumuha tayo ng isa pa na clue galing sa Antikristong hayop sa Revelation 13 at sa pamamagitan ng ating clue number 11 ay mas madali na nating makikilala kung sino ba talaga itong Antikristo. Kaibigan, alam mo na ba kung sino Antikristo? Well, actually ang ating gagawin, simple lang. Ang ating clue number 11, ito ay isang kaharian. Tandaan niyo po, ang ating tinatalakay dito ay isang kaharian, hindi po tao. Ang ating tinatalakay dito ay isang sistema. Ito po ay isang kaharian na nakabase sa Roma. Pero hindi lang basta kaharian. Sabi po dito, ito ay isang, atin niyang ilalagay sa ating clue number 3 at makakabuo tayo ng isang munting kaharian na nakabase sa Roma. Ano ba ang isang munting kaharian? Alam niyo ba kung anong kaharian ang isang munting kaharian na nakabase sa Roma? Alam niyo na po ba? Napakalinaw po, ano po? Wala pong ibang kaharian, munting kaharian na nakabase sa Roma, kundi ang Vatican City o tinatawag na Holy See. Ngayon kaibigan, nais lang po naming linawin muli, hindi po ito patungkol sa tao. Hindi po ito patungkol sa mga tao na Katoliko. Ang ating pinag-usapan po dito ay isang kaharian, ang sistema ng pamamahala. And I do believe marami pong mga sincero na Katoliko. And meron nga mga Katoliko na masusumpungan natin doon sa langit. Actually, natutuwa pa nga ako sa mga Katoliko kasi mga Katoliko, kapag nalaman nilang katotohanan patungkol sa kautusan ng Diyos, madali nila itong sinusunod. Pero yung ibang mga Kristiyano, pag malaman nila ang kautusan, sinasabi nila na, pinako na yan sa krus. Kaibigan, muli, ang ating pinag-usapan ay isang kaharian. Hindi po mga tao na napasa ilalim ng kahariang ito. Ang sistema po ang ating tinatalakay. Ang Vatican ba ay isang kaharian? Oo, kaharian po ang Vatican. Sa katunayan, may 174 na mga bansa ang may relasyong pandiplomasya sa Vatican. Kagaya ng sa Pilipinas, meron tayong embassy doon sa Vatican, meron tayong diplomat sa Vatican kasi nga, or ambassador to the Vatican, kasi ang Vatican ay isang bansa. Ngayon, ang gagawin natin, titingnan natin ang lahat ng ating mga identifying marks. Meron tayong 11. At titingnan natin ito isa-isa kung ito ba ay aakma talaga sa Vatican. Number 1, kasama sa 10. Makikita ba natin sa kalagitnaan ng Europa ang Vatican? Yes. Sa katunayan, nasa kalagitnaan po ng Italia ang Vatican City. Kaya totoo nga. Number 1, tama, sa Vatican City ang ating clue. Number 2 naman, pagkatapos siya ng 476 AD o usbong,
Bakit? Actually, in fact, ang Roma po or ang Vatican ay umusbong noong 538 AD. Dahil noong 476 AD ay ang date or ang petsa Nahati. na kung saan nahati ang kaharian ng Roma. Ngayon, sa ating pagpapatuloy, ayon sa Catholic Church ni E.G. Mackenzie, sabi niya, 8538 ang taon kung kailan ang Ostrogoths ay nawasak galing sa usok ng pagkasira ng kanlurang Imperyo Romano at pagkatapos masira ang tatlong Arianong kaharian. Ano ang tatlong kaharian niyan? Heruli, Vandals, at Ostrogoths, na ang Papa ng Roma ay lumitaw na nag-iisang pinaka-importanting tao sa kanluran. Patuloy, ang ulo ng napaka-organisadong iglesia na may maingat na sinasalaysay na paniniwala at may malawak na politikal na kapangyarihan. Dose-dose ng manunulat ang nagtuturo na ang tunay na natira sa lumang Imperyo Romano ay ang Iglesia Romano. Ang Patuloy. kapangyarihan, patuloy dyan, sa The History of the Christian Church naman ito, Volume 3, page 327. Ang kapangyarihan ng Papa ay naging pinakamataas sa Kristyanismo sa AD 538 dahil sa sulat ng Emperador ng Roma, Justinian, kilala bilang Justinian's Code, or decree, should I say, na nagtatag at kumilala sa obispo ng Roma bilang ulo ng lahat ng iglesia. Nagbigay ito sa papasiya ng politikal na kapangyarihan, sibil na kapangyarihan, at pati na pang-iglesyang kapangyarihan. Naging napakapangyarihan yun na. Ang sulat na ito ay naging bahagi ng Justinian's Code na naging fundamental na batas ng imperyo at ang taon na si Pope Vigilius ay umakyat sa trono sa ilalim ng proteksyon militar na si Belisarius. Kaya nga, akma ba dyan ang Vatican City sa ating clue number 2? Yes. Kasi siya ay naitatag noong 538 AD. Pangatlo, ito ay munting sungay or kaharian. Ang Vatican ay pinakamaliit na independenteng kaharian sa buong mundo. And in fact, meron lang po siyang 44 na ektarya. Marahil ang iba sa inyo, mas malawak pa ang inyong lupain kaysa sa Vatican. 44 Yes. hectares, pero siya ay isang kaharian. At ngunit pinakamakapangyarihan siya sa buong mundo pagdating sa impluwensya. At mas maimpluwensya pa nga siya kaysa sa Amerika. Sabi nga sa Encarta Encyclopedia, siyudad ng Vatican isang independente na estado sa ilalim ng buong kapamalaan ng Papa ng Iglesia Romana Katolika. Ito ay isang teritoryo sa loob ng Roma, Italia, na may lawak na 44 hektarya or 109 acres. Ang pinakamaliit na independenteng bansa sa mundo, ang siyudad ng Vatican ay itinatag noong 1929 sa ilalim ng Lateran Treaty. Baka sinasabi nyo, akala ko ba 5 pagkatapos ng 476 AD sa 538. Ngayon, actually po, ang kaharian ng Vatican ay nabuwag or na-abolish po siya. Ngunit ito po ay muling naitatag noong 1929. Muling naitatag po siya. So, isa po siyang munting sungay or kaharian. Pang-apat, binuwal ang tatlo. At yan po ay walang ibang Heruli, ang Vandals at ang Ostrogoths. Yan yung tatlong kaharian ng binuwal. At pag-usapan naman natin ito, ating clue number 5, pinamumunuan ng tao. Pinamumunuan ba ng tao ang Vatican City? Yes. At walang iba, yan po ay ang Papa. Yes, ang Santo Papa. At ang Pope ngayon ay walang iba kundi si Pope Francis I. Pinamumunuan siya ng tao. Ngayon naman, siya ba ay kakaiba sa lahat? Yes. Clue number 6. Yes, siya ay kakaiba sa lahat. Bakit siya ay kakaiba? Sabi dito sa The Church and Churches, page 42 and 43, mula sa mga guho ng Imperyo Romano, may dahang-dahang umusbong na bagong uri ng estado na ang pinakasentro ay ang Papa. Dahil dito, hindi mapigilan ng resulta sa isang posisyon na hindi lang bago, ngunit naiiba sa nakaraan. At dyan po mga kaibigan, ang Vatican ay talaga nga namang naiiba. Alam niyo kung bakit? Sa lahat ng kaharian sa buong Europa, ang Vatican lamang ang siyang nag-iisa na kaharian na pinamumunuan ng isang iglesia. O isang iglesia ang kumukontrol sa kanya. Ano ang iglesia na yan? Yan ay walang iba kundi ang Iglesia Romana Katolika. Siya ang kumukontrol sa Vatican City, sa bansa ng Vatican. At number 7, isa pa nating clue, nagsalita ng kapusungan. Nagsalita ba ng kapusungan ang Vatican?
Yes, tingnan po natin. Ano ang ibig sabihin ng kapusungan? Atin na po nalaman, John chapter 10 verse 33 at Luke chapter 5 verse 21. Kapag ang isang tao ginawa ang kanyang sarili na Diyos, yun ay kapusungan. At inaako niya na meron siyang kapangyarihang magpatawad ng kasalanan. Yes, yan po ang pangalawa nating definasyon sa kapusungan. Ngayon tanong, gumawa ba ng kapusungan ang Vatican? Tingnan Yes. natin. Sabi dito sa Ecclesiastical Letters of Leo XIII, page 304, hawak namin dito sa lupa ang lugar ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Wow! Hindi ba't yan ay kapusungan? Kapag ang tao, tinawag ang kanyang sarili ng Diyos. Isa pa, Eucharistic meditation. Ikaw ay isang pari na walang hanggan. Sabi ng nag-ordina na obismo, siya ay hindi na tao. Isang makasalanang anak ni Adan, ngunit isang alter Cristo, o ang ibig sabihin, isa pang Kristo. Walang hanggang pari ng pinakamataas. May kapangyarihan sa ano daw? Ibabaw ng makapangyarihan sa lahat. May kapangyarihan, higit pa sa makapangyarihan sa lahat, hindi na anak ni Adan. Kaibigan, pag ginawa ng tao kanyang sarili na Diyos, yan ay kapusungan. Ngayon, nais ko po pansinin niyo po ito. Ito po ay isang artikulo. Nakita ko lang ito sa internet. Sumpungan ko lang ito 2 years ago. Ito po ay noong November 21, 2016. Sabi dyan sa Reuters, Pope extends power to forgive abortion to all Roman Catholic priests. Nagbigay siya ng kapangyarihan upang makapatawad na ng kasalanan patungkol sa abortion ang mga pare. Wow! Nagbigay ng kapangyarihan. Sabi po dito, The Catholic National, July 1895. Ang Papa ay hindi lamang kumakatawan kay Hesus Kristo, ngunit siya si Hesus Kristo mismo nakatago sa panakip na laman. Isa pa, the New York Catechism, taken from Roman Catholicism, page 127. Siya ang Papa ay hindi nagkakamali na tagapamahala. Ang pinakamataas na huwis ng langit at lupa, ang huwis ng lahat na hinusgahan hindi ng sinuman, Diyos mismo sa lupa. Kapag ang tao ginawa kanyang sarili ay Diyos, kapusungan. Ngayon, tingnan niyo po itong nasa screen. Aba, napaka-high-tech po. Sabi dyan, the automatic confession machine. Aba, ATM? Siguro kaibigan, ilalagay mo na lang dyan yung iyong mga kasalanan, tapos lalabas na dyan sa machine kung ilang kanila ang iyong sisindihan at ilang rosaryo ang dapat mo yung gawin. Kaibigan, kapag ang tao inako ang kanyang sarili, meron siyang kapangyarihan magpatawad ng kasalanan, yan ay kapusungan. Ito po, The Catholic Priest, page 78. Maghanap ka kung saan mo gustuhin, sa langit o lupa, at makakasumpong ka ng isang nilikha na makapagpapatawad sa kasalanan, na makapagkakalag sa kanya sa talikala ng impyerno. Ang hindi ordinaryong nilikha ay ang pari ng Romano Katoliko. Kaibigan, tanong, kailangan pa ba natin ng iba pang tagapamagitan? Kailangan pa ba natin ng pari kung saan doon tayo mangungumpisal ng ating kasalanan? Meron tayong pari, Brother Kevin, at yan ay walang iba si Jesus. At iisa lamang ang tagapamagitan sa gitna ng tao at ang Diyos. Sino ngayon? Walang iba kundi si Jesus. Sabi ng 1 Timoteo 2, versikulo 5, sapagkat may isang Diyos at may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao, yan ay ang taong si Kristo Jesus. Hindi na po natin kailangan ng tao, ibang tao na tagapamagitan dahil meron tayong tagapamagitan at yun ay si Jesus. At sabi nga sa 1 John chapter 1 verse 9, kung ipinahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Bakit nga ba magagawa ni Jesus na tayo mapatawad sa ating mga kasalanan? Dahil siya lang at wala nang iba, Yes. Brother Kevin, ang nagbuwis at nagbigay ng kanyang buhay para sa atin upang kanyang mabayaran ang kaparusahan ng ating kasalanan. Kaya walang ibang magagawa ang pagpapatawad kundi ang Diyos lamang. Yes, ang Diyos lamang ang pwede magpatawad dahil ang Diyos lamang, si Jesucristo lamang ang nagbuwis ng kanyang buhay. Siya ang nagtubos sa atin. Pero sa Matthew chapter 6 verse 12 and 15, pwede po nating patawarin yung mga tao na nagkamali sa atin. At in fact, sinabihan po tayo ng Panginoon na kailangan marunong tayong magpatawad sa mga taong nagkamali sa atin upang ang ating panalangin ay diringgin ng ating Diyos. Pero yun po ay personal na pagpapatawad Yes. sa isa't isa. Pwede po yung gawin, walang problema. Pero kapag sabihin na natin sa ibang tao yung kasalanan na atin nagawa o kasalanan ng kapwa natin sa atin, ibang usapan na po yun, chismis na po yun. Pero kapag sabihin, magpatawad ng kahit anumang kasalanan dito sa mundo,
Si Jesucristo lamang ang may kapangyarihan para dyan. So yan, number 7, tama po. Nagsalita siya ng kapusungan. Tanong, mapang-api ba ang Vatican? Yes, mapang-api. Ayon nga sa British historian na si William Edward Leakey, na ang Iglesia Romana ay nagtagas ng mas marami pang inosenteng dugo kaysa kahit anong institusyon na lumitaw sa sangkatauhan, ay hindi sasalungatin ng protestante na may matibay na kaalaman sa kasaysayan. At mismo po, ang Roma ay nag-estimate, inako nila, na nasa higit 50 milyon ang pinapatay sa panahon po ng Dark Ages. At higit po yan sa namatay during sa World War II. At noon ngang year 2000, humingi po sa buong mundo si Pope John Paul II ng kapatawaran sa mga pagdanak ng inosenteng dugo sa panahong ito. At oo nga, siya ay mapang-api. Number 9, iisipin niyang baguhin ang kautusan ng Diyos. Ito Isip po, pa yung baguhin? sabi dito, ang Papa ay may kapangyarihang baguhin ang panahon na magbasura ng mga batas at makialam sa lahat ng bagay, kahit pa ang mga kautusan ni Kristo. Sino po bang nagbigay sa kanya ng otoridad na ganyan? Wala po, hindi yan makikita natin sa Biblia. Ito po ang literal na Converts? katuparan yan. Katikism. Makikita sa The Converts Catechism. Question, ano ang pangalawang utos? Sabi diyan, ang pangalawang utos ay huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoong Diyos sa walang kabuluhan. Huh? Yan ba ang ikalawang kautosan? Naku, hindi. po. Pangatlong utos yan. Pangatlong utos po yan. Ano yung pangalawang utos? Pangalawang utos, Exodus chapter 20 verse 4 and 5. Huwag kang gagawa para sa iyo ng larawang inanyuan. Huwag mong yuyukuran sila o paglilingkuran man sila. Yan po ang pangalawang utos. Marahil alam na natin kung bakit pinalitan yan, tinanggal yung pangalawang utos at yung pangatlo, ginawang pangalawa. Ito pa, isa pang tanong, ano ang araw ng Sabat? Ang sagot, Sabado ang araw ng Sabat. Tama po ba ang sagot? Yes. Alam na alam po nila yan na Sabado ang araw ng Sabat. Pero ito, may isa pang tanong. Bakit natin ipinapangilin ang linggo sa halip ng Sabado? Ito yung sagot. At tingnan natin mabuti. Sabi dyan, sapagkat inilipat ng Iglesia Katolika ang kabanalan galing sa Sabado patungo sa linggo. Wow. Inako nila na dahil yan, bakit linggo ang pangingilin? Dahil inilipat nila ang kabanalan. Pero tanong, binigyan ba sila ni Jesus ng kapangyarihan upang gawin yan? Hindi. Sabi sa St. Catherine Catholic Church Sentinel, May 21, 1995, marahil ang pinakamabigat na bagay, ang pinakarevolusyonaryong pagbabago na ginawa ng Iglesia ay nangyari sa unang siglo. Ang banal na araw, ang Sabat, ay binago hindi galing sa kahit anong direksyon na galing sa Biblia. Ngunit galing sa pakiramdam ng Iglesia na sariling kapangyarihan nito. Ang mga taong nag-iisip na ang kasulatan dapat ang nag-iisang otoridad ay sa tamang pag-iisip dapat maging Seventh-day Adventists at pakabanalin ang Sabado. Nakikita po natin dito na pinalitan nila ang pang-apat na utos. Sa halip na Sabado, ginawa itong linggo. At ano pang ginawa? Muli, yan po ang 10 utos. Ang ginawa nila sa pangalawang utos, tinanggal. At kung bibilangin natin yan ngayon, magiging 9 na lang. Pero anong ginawa nila? Para maging 10 pa rin. Hinati yung pang 10 utos. Yung pang 10 utos kasi medyo mahaba yon. Kaya hinati yon sa 2. Kaya kung bibilangin natin ngayon, kung titingnan natin yung mga 10 commandments, nakikita natin sa tabing daan o sa tabing mga simbahan, bibilangin natin 10 pa rin. Pero pasin ninyo, yung pang 10 utos ay actually isang utos lang yan. Thou shall not covet. Pero mga kaibigan, hindi lang yan. Ang pang-apat na utos, ang patungkol sa Sabat, ay pinalitan. Kaya inisip man nilang baguhin ang kautusan ng Diyos? Yes. Pero isa pa. Isa pang clue, number 10. Namahala siya sa loob ng 1,260 taon. Namahala ba ng ganyan kahaba? O namayagpag ba siya ng ganyan kahaba? Yes. Atin po matutuklasan. Or atin actually ito pinag-aralan sa nakalipas natin na pag-aaral na nagsimula ang 1,260 taon sa taong 538 AD. At ito ay nagtatapos sa taong 1798. Pasilin po natin ito mabuti. 538 plus 1,260 is equals to 1798. Ano bang nangyari noong year 1798, Brother Kevin? Well, sa taong 1798,
Si Berthier ay nakapasok sa Roma. Si Berthier ay isa sa general ni Napoleon. Pumasok siya doon sa Roma at ibinasura ang pamahalaan ng Papa at itinatag ang isang sikular. Kaya simula sa 538, alam po natin na dyan na itatag ang Roma. At tamang-tama yung sabi ng propesiya dahil exactly at the year 1798, 1,260 years pagkatapos itong maitatag, ay ibinasura ang pamahalaan ng Papa. Yan, napakaliwanag po. Tinupad ng Vatican ang clue number 10. Ano naman yung ating clue number 11? Siya ay nakabase sa Roma. Nakabase ba sa Roma? Ang Vatican, of course, nasa kalagitnaan siya ng Italia. Revelation chapter 13 verse 2. At ibinigay sa kanya ng dragon ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang luklukan at dakilang kapamalaan. According kay Labianca, Professor of History sa University of Rome, ito ang kanyang sabi, sa pagsalit-salita ng mga Cesar, dumating ang pagsalit-salita ng mga Papa sa Roma. Nang iniwan ni Constantine ang Roma, ibinigay niya ang kanyang luklukan sa Papa. Yan po, lahat ng ating 11 palatandaan ay nagtuturo sa atin sa Vatican. Kaibigan, ganito lang po kasimple yan. Kung sana may iba pang kaharian na aakma sa lahat ng palatandaan na yan, hindi, yun dapat ang ating sinabi. Pero nga lang, kung ating titingnan ang kasaysayan, kung titingnan natin ang buong mundo, wala nang iba pang kaharian ang akma dyan, kundi ang Vatican lang. Kaibigan, tandaan nyo po, ang ating tinatalakay dito, hindi po tao. Ang ating tinatalakay dito ay isang kaharian. Dahil ang hayop sa propesiya ay tumutukoy sa kaharian o sa isang bansa. Tandaan, hindi po ito patungkol sa mga sinserong Katoliko. Ito po ay patungkol sa sistema ng Vatican City. Sistema po ng kaharian na iyan. Dito po makikita niyo sa screen na isang photograph ng pinakamalaking solar wheel sa buong mundo. At sa gitna po ng solar wheel na yan, makikita po ninyo ang obelisk na meron pong pyramid sa tuktok. At syempre, ito po ay actually nanggaling originally doon sa Egypt. At ito'y ginagamit sa pagsamba sa araw. Ngayon, makikita po natin yan. Yan po actually ay doon mismo sa Vatican, yung picture na iyan. Yes. Ngayon, ano naman yung 666, Brother Kevin? Yan ang ating magiging clue number 12. Titingnan natin yung 666. Revelation 13 verse 18. Sabi dyan, ito'y may karunungan. Ang may pagkaunawa ay bibilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang na isang tao at ang kanyang bilang ay 666. By the way, 666. Ang tanda ng hayop ay hindi po 666. Ang 666 ay bilang po actually ng hayop. Ayon po sa Revelation 13:17, and that no man might buy or sell, save he that had the mark or the name of the beast or the number of his name. Pansinin niyo po, in-emphasize po natin dyan yung salitang or. Kasi magkaiba po yung pangalan, magkaiba ang marka, at magkaiba yung numero ng hayop. Ang ating pinag-uusapan dito ay ang bilang ng hayop. Yung marka ng hayop, pag-usapan po natin yan sa darating na episode ng ating programa, kaya patuloy niyo lang po kaming samahan. Kung gusto niyo pa ng isa pang talata, Revelations 15 verse 2. Mas malinaw po kung sa King James Version ninyo ito babasahin kasi parang may hocus-pocus na nangyari doon sa Tagalog translation. Anyway, alam niyo po ba na merong Santo Papa na nagngangalang Sixtus? Yes. Actually, may ilang po marami sila na nagngangalang Sixtus. If I'm not mistaken, merong around 5 sa kanila na nagngangalang Sixtus. 6. Parang mahilig sila sa 6. Ngayon, pasinin niyo po itong kanyang korona. Ito po yung kanyang himlayan. At ito yung kanyang korona. Merong korona sa kanyang ulo. Ano po napapansin niyo? May 6 na mga ahas. Yes, may mga ahas. Tapos sa dulo ay merong pyramid. Wow! Bakit may pyramid at merong mga ahas? Kaibigan, isa pa. Tingnan niyo po ito. Yan po ay tinatawag na solar coin. Sa likod po ng solar coin ay merong mga numero. Ngayon, kung bibilangin natin yan, pababa, yan ay 111. Okay, horizontally, 111. Diagonal, 111 pa rin. Kung ating mapapansin, meron po yung 6 column. So, ang gagawin natin, 6 times 111. Ano pong sagot? 666. Kasi nga, ang 666 ay may kinalaman sa sinaunang pagsamba sa araw. At yan po ang ginagawa ng mga pagano, sinasamba nila ang araw. Kaya,
Yan po ang numerong 666. Pansinin niyo po ang imaheng ito. Marahil pamilyar tayo sa ganyang imahe. Isang babae na mayroong kinakandong. Pero pansinin niyo mabuti kung anong kanyang kinakandong. Ayan. Ano yan? Araw. Wow. Araw. Parang mahilig ata sila sa araw. Tignan niyo po ito, Revelations 13 verse 18. Dito ay may karunungan, ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop sapagkat siyang bilang ng isang tao at kanyang bilang ay 666. 666. Sabi ng salita ng Diyos, ito ay bilang ng isang tao at ito ay bilang ng hayop. At sabi sa Revelation 13:17, ito ay bilang ng kanyang pangalan. Ngayon, kung atin itong pagsasamahin, makakabuo tayo ng isang sentence. Ito ay ang bilang ng pangalan ng tao na namumuno sa hayop. Sino ngayong namumuno sa Vatican City? Wala pong iba Papa. kundi si yung Santo Papa. And this time, yung Santo Papa ay si Pope Francis I. Alam niyo po ba na kapag ang isang Santo Papa ay tinatanggap ang kanyang posisyon, ay meron silang tinatanggap din na pangalan. Sabi dyan sa Our Sunday Visitor, April 18, 1915. Ang mga titik sa mitri ng Papa ay Vicarius Filii Dei, na Latin ng kahalili ng anak ng Diyos. Yung po nakalagay sa kanilang mitri. Kahalili, pag-usapan po natin ang kahalili. Or substitute. Kung titignan po natin yung kahalili or substitute, katumbas po actually sa salitang Latin yan, mga kaibigan, yun po ay ang salitang anti. Anti, alam niyo po ba kung anong ibig sabihin ng salitang anti? Kung titingnan po natin sa Greek word or sa Greek dictionary, ang word na anti, ibig sabihin po ay substitute. Substitute. Substitute ni Kristo, anti-Christ. Aba, parang angkop na angkop. Ayon nga dito sa description ng pangalan ng mga Santo Papa, Vicarius Filii Dei. Siya ay kahalili ng anak ng Diyos. Pero kaibigan, may kahalili ba talaga si Jesus? Wala. Alam po natin, walang binanggit ang Biblia na kahalili ng anak ng Diyos. Yung si Jesucristo lamang ang nananatiling kahalili dahil buhay po si Jesus. At siya ay nasa langit para sa ating lahat ngayon. Sabi ng salita ng Diyos, bilangin natin ang bilang ng hayop. Okay, Sir Jesselo, paano natin ito bibilangin? Bibilangin po natin ang pangalan, Vicarius Filii Dei. Ayan. Ngayon, natanong, yan, ano yung nakikita sa screen? Di ba't yan ay isang relo? Mga Roman numerals. Ayan, so Yes. meron palang numero yan. Yes, meron pong equivalent yung mga letters sa Latin. For example po, ayan, makikita natin and pagpapatuloy po natin, actually ito ay museum na nandoon po sa Roma at mapapansin po ninyo na yung U ay equivalent to V. Kaya yung pagbabasa niyaan ay museum. So, ngayon po tingnan natin, ang equivalent po ng L ay 50. Ang equivalent naman ng C, Okay, mga alam po natin audience, ay anong sagot? 100. Yan, 100. Yan. Ang Yung letter? letter D naman is 500. Yung I is 1. Ngayon, bibilangin po natin ayon sa value ng mga letters sa Latin. Yung Vicarius Filii Dei. Ayan. V is V equals is to equals 5. to 5. I is equals to 1. C, 100. A, walang equivalent. R, walang equivalent. I, 1. U is equivalent to V, so 5. Ang S ay 0. So that's a total of 112. Ang F ay 0. Ang I, 1. Ang L, 50. Ang I, 1. So that's 53. Ang D ay 500. Ang E is 0. And the I is 1. So 112 plus 53 plus 501 is 666. At hindi po ito, hindi po ito coincidental, Brother Kevin, dahil sa sinaunang paga ng mga emperor, actually, pinili nila ang pangalan na katumbas ay 666 dahil yan ang numero ng araw. Numero ng pagsamba sa araw. Alam niyo po, mga kaibigan, makikita po natin dito, siguro ang iba sa inyo nag-iisip, magbibilang ako na akong pangalan. Ako, 666 din. Ibig sabihin, kayo ng Antikristo? Hindi po. Tandaan po natin, meron po tayo ditong 12 mga palatandaan. At dapat tatama lahat ng 12 palatandaan na yan para yan, matukoy na nga kung sino ang Antikristo. Actually, napakalinaw po ng sinasabi ng salita ng Diyos ay hindi po natin kailangan magdalawang isip at hindi po tayo dapat malito. Para bang binigyan tayo ng Panginoon ng address. Hindi na siya nakontento na binigay yung location, pati na yung house number. Yes. Halimbawa, sabihin,
nasaan ba ang iyong bahay? Sabihin kong, Quezon City. At sinabi, mahanap nyo na ba yung tao pag sinabing nasa Quezon City siya? Hindi. Pero pag sabihin mong siya ay nasa barangay, sabihin natin, Barangay Lourdes, mahanap mo na ba? Hindi pa rin, malawak yung barangay. Pero kapag sinabi mo na siya ay nasa house number 125 at sinabi pa yung street, malalaman mo na ba? Yes. Oh, yes. At napaka-specific po ng sinasabi ng salita ng Diyos. Binanggit pa ang bilang ng hayop. Kaibigan, tandaan po natin, ang ating pong salita ng Diyos, ang kabuuan po niyan ay katotohanan. At huwag po nating ipahintulot, mga kaibigan, na ang salita ng Diyos ay ating isang tabi dahil nga sa ating mga tradisyon. Dapat sundin po natin ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sabi sa Juan 8, versikulo 32, inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ay magpapalaya sa inyo. Kaibigan, nagpapasalamat ba tayo sa Panginoon dahil binigyan niya tayo ng katotohanan? Yes. Nagpapasalamat ka ba? Dahil nalaman mo, ngayon kilala mo ng Antikristo. Pinapaalam yan ng Panginoon sa atin dahil gusto niya na siya lamang ang ating sambahin at wala ng iba. At tanong ko po sa iyo ngayon, kaibigan, nais mo bang sabihin kay Jesus, Panginoon, salamat. Hindi mo ipinahintulot na manatili na lang ako sa kadiliman. Pinaalam mo sa akin ang napakagandang katotohanan. Kung nagpapasalamat ka kay Jesus dahil pinaalam niya sa iyo ang katotohanan, pwede mo ba ipakita yan sa pagtaas ng iyong kanang kamay? Nakikita ikaw ni Jesus at siya ay natutuwa na tinatanggap mo ang kanyang katotohanan. Kaibigan, dito po muna magtatapos ang ating pag-aaral. Hayaan niyo po ipanalangin namin kayo bago po tayo magpatuloy. Iyuko natin ang ating mga ulo. Ama naming nasa langit, maraming salamat po at pinalam niyo sa amin ang katotohanan. Ngayon ay kilala na po namin ang Antikristo. Hinihiling po namin ngayon, Ama, na tulungan niyo po kami upang sundin lamang namin ang sinasabi ng iyong salita. Tulungan niyo po kami upang makaiwas po kami sa mga maling turo. Tulungan niyo po kami upang lumakad lamang kami ayon sa inyong kalooban. Maraming salamat sa katotohanan at tulungan niyo po kami upang sundin ang katotohanan yung binigay na sa amin upang kami ay lubusan ng makalaya. Ama, maraming salamat sa pagdinig ng aming panalangin. Ito ang aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kaibigan, ang ating susunod na episode, The Seal of God and the Mark of the Beast. Kita-kita po tayo sa susunod natin na pag-aaral dito lang sa Mysteries of Prophecy.